Binaklas daw mga kapatid ng China ang mga fish trap sa Scarborough Shoal. Sabing ganon mga tol dito sa video ni John Reps. At inihayag ng PCG bakit hindi sila gumagamit ng water cannon. Yun ay napanood ko yun mula sa video ni Commodore J. Tariela. Anyway, pag-usapan natin to mga tol kasi sabi ng China na matagal na daw nagbubulag-bulagan ng Pilipinas sa mga totoong nangyayari dito sa West Philippine Sea. So himayin natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sabi ng China, hindi daw alam ng ibang tao ang kahulugan ng respeto. Yun ay sabi nila mga tol, yun ay tugon nila kay Senator Risa Hontiveros eh. Kasi sabing ganon, hindi naiintindihan ng ibang tao ang ibig sabihin ng respeto. Tapos meron silang lakas ng loob para magsabing bad guest. Diba? Sabing ganon mga tol, nung kanilang Chinese ambassador dito sa Pilipinas mga tol. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung respeto? Kasi baka sila ang hindi nakakaintindi. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inihayag ng China Coast Guard na pinagbabaklas nila ang mga fish trap ng mga mangingisda sa paligid ng Scarborough Shoal. O ayan mga tol sila mismo ang nagsabi na pinagbabaklas nila ang mga fish trap na mga mangingisdang Pilipino dito sa palibot ng Scarborough Shoal. Again mga tol, nasan dyan yung respeto na sinasabi nilang sila ang nakakaalam kung anong kahulugan ng respeto mga tol? Ikaw, hanap buhay ng iba. For example, merong nagtitinda doon sa tapat ng bahay mo. Eh ikaw ayaw mo kasi mausok. For example, barbecue tinitinda ng kapitbahay mo. For example lang barbecue tinitinda ng kapitbahay mo, ikaw ayaw mo kasi mausok. Ang ginawa mo, pinuntahan mo, tinaob mo yung barbecuehan niya. Tanong, mga tol, tama ka? May respeto ka doon? Diba parang ganun din yung ginagawa nila mga tol? Hanap buhay, lehitimong hanap buhay ng ating mangingisdang Pilipino sa loob ng EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinagbabaklas nila mga tol yung mga fish trap. Tama ba yun? Andun ba yung respeto? O ikaw na sumagot kung Pilipino ka? Dahil nakakapinsala umano ito sa kapaligiran at malaking banta sa paglalayag. Alamin ang buong detalye mamaya habang ipinaliwanag naman ng Philippine Coast Guard kung bakit hindi sila gumagamit ng mga water cannon sa tuwing sila ay binobomba ng tubig ng China Coast Guard. Maganda rin to mga tol kasi ito maraming nagtatanong nito. Bakit ba kasi hindi bumabawi ang ating Coast Guard kapag wina-water cannon sila? No? So, panoorin na rin natin to mga tol. At pati na ang Wolf Warrior diplomacy ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yung wolf diplomacy hindi na natin itatakel kasi nagawa na natin ng reaction video yan sa ibang video natin. Yung dito na lang, yung binaklas ng China yung fish trap at saka dito bakit hindi gumagamit ng water cannon ng ating Coast Guard. Inihayag ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa katubigan malapit sa tinatawag nilang Xianbinjiao o Baho de Masinloc na kanila umanong pinagbabaklas ang mga illegal fish trap na inilagay ng mga mangingisda. Biruin mo tayo pa yung illegal mga tol nasa loob ng bakuran natin, illegal tayo. Samantalang sila na nga yung mga dayo, sila pa yung kala mo kung sino. Sinabi ng China Coast Guard na ang mga illegal umanong fish trap ay nagdudulot ng malaking banta sa paglalayag dahil ang mga lubidosa nga ay maaari umanong umipit sa mga propeller. Bukod pa rito, ang mga maliliit umanong piraso ng gulong, foam at mga bakal ay maaaring masipsip umano ng mga grupo ng isda na nagbabanta sa buhay dagat at kapaligiran. Biruin mo mga tol, dati malaya ang Pilipinas na nakakapangisda doon mismo sa Scarborough Shoal, doon sa loob sa lagoon. Meron kasing lagoon yun yung gitna
ng Scarborough Shoal, mga tol. Dati malayang nakakapangisda dyan ng Pilipinas kasi nga yan ay traditional fishing ground ng mga mangingisda sa iba't ibang mga bansa. Pilipinas, Vietnam, China. Kaso mula nung 2012, mga tol, inaring ganap na ng China yan. Inangkin na nila ng buo. Hindi na tayo makapasok dyan, hindi na makapangisda doon yung ating mga mangingisda. So dito na lang sila dumidiskarte sa labas, sa palibot. Pero hanggang dyan sa labas ng Scarborough Shoal, mga tol, sa palibot ng Scarborough Shoal, ginagambala pa rin sila nitong mga China Coast Guard. Dagdag pa ng China Coast Guard, kahit na mahirap o manong matukoy ang mga fish trap, ay mananatiling magbabantay ang China Coast Guard sa pagpapatrolya laban sa mga illegal na fish trap. At kapag natukoy daw ang mga bitag, ay agad nila itong babaklasin upang mapangalagaan ang seguridad sa paglalayag at kagalingan sa ekolohikal sa mga katubigan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China. Jurisdiction ng China. Ayon sa kanila. Pero kung kinikilala lang sana nila o nirerespeto lang sana nila ang international law, yan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas. Samantala, sa unang buwan ngayong 2026, ang mga barko ng Pilipinas ay hindi pa naman nakakaranas ng mga panghaharas tulad ng pangbangga o paggamit ng water cannon. Pero bakit nga ba hindi gumagamit ng water cannon ng Philippine Coast Guard upang makaganti o gumanti sa China? So eto mga kapatid, ito yan nilabas mula rito sa video ni Commodore J. Tariela, mga tol. Pero since na nandirito na rin naman kay John Reps, dito na rin natin siya panoorin. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na bakit nga ba hindi ginagamit ng Philippine Coast Guard ang kanilang water cannon laban sa pambubuli ng China Coast Guard? Madalas nating marinig o mabasa ang tanong na ito sa mga comment section sa social media. Lalo na't kung napanood ng ating mga kababayang Pilipino ang pag-water cannon sa barko ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang pinaka-reason sa lahat ay laban sa ordinaryong mangingisdang Tama, Pilipino. yun yung nakaraan eh. Maraming nagsasabing duwag daw ang Philippine Coast Guard at ang aming presensya at pagpapatrol ay walang kwenta. May mga nagsabi rin kami raw ay pinapabayaan lamang naming magpabuli sa China. Itong mga nagko-comment na to, yan yung mga nagko-comment na yan. Yan yung mga hindi mo dapat bigyan ng lisensya sa driving Kasi mga tol, sa kalsada, marami kang makaka-encounter na mga kamote. Yung bigla-bigla na lang sumisingit. Mapa 4 wheels man yan o 2 wheels mga tol, marami kang makaka-encounter na kamote. Ngayon, kung ang lahat ay dinadaan ninyo sa tapang, lahat ay dinadaan ninyo sa nakakalalaki ka, mga ganon, dadami talaga road rage. No? Kasi nawawala yung pagiging professional mo. Ikaw, hindi ka pa nga professional. Professional driver license yung nasa iyo o kaya non-pro. Pero kung ganon ang ugali mo na kailangan bastos to sa kalsada, bastusin ko rin yung ganon, wala, lagi ka talaga mapapaaway. Diba? Lagi kayo magkakaroon talaga ng kaaway. So, tignan mo naman yung mga nagko-comment na to. Diba? Ang tanong, bakit ayaw din gumamit ng PCG ng water cannon? Duwag kasi kayo, ayan o. Eto sa taas niya o. Ayan Duwag kasi kayo, di kayo lumalaban. Pati water cannon nyo parang sa Shopee lang binili. Kaka na mag-post kung hanggang salita lang ang Coast Guard at Navy, sabing ganun. Gusto ata talaga nila makipag-away na ang Coast Guard natin at makipag-away na yung Navy natin Buti sana kung pag nakipag-away tong Coast Guard at saka Navy natin, sila lang. Diba? Sapakan lang o kaya ang magbabanggaan lang Coast Guard at Navy, Coast Guard lang, Navy at Navy lang. Hindi. Bansa sa bansa yan mga tol, baka hindi nyo naiintindihan yun. Isa lang sa Coast Guard natin ang mapikon at nagpaputok mga tol. Gera na ng dalawang bansa yun. Hindi ata naiintindihan nitong mga to. Ako para sa akin ang mga Coast Guard natin mga tol, nagpapaka-professional lang sila. Kasi kung galit tayo at nakikita natin silang wina-water cannon, ano pa kaya silang mga nakasakay doon at sila yung nakakaranas first hand ng puwersa ng water cannon? Di kaya, walang mga feelings, hindi na marunong mapikon? Pikon na pikon yan mga tol, pero iniisip lang nila yung kalagayan nating lahat. Diba? Gusto din nang mapanatili yung kapayapaan dito sa ating bansa. Ayaw nila tayong hilahin sa gera.
Eh pag ito namang mga to pumalag at dinala tayo sa gera, ano kayang sasabihin nitong mga nagko-comment na to? Baka sabihin nila, ano ba yan? Gera nyo lang yan, dinamay nyo pa kami. O kita mo? Tuloy natin. May mga nagsabi rin kami raw ay pinapabayaan lamang naming magpabuli sa China. Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang ating mga kababayang Pilipino sa kanilang pagkagalit at paghahanap ng mas agresibong pagresponde laban sa pambubuli ng China. Saka na tayo maging agresibo kung kaya na talaga natin mga tol. Diba? Eh ang problema hindi pa rin natin kaya eh. Biruin mo hindi nga maipakulong ng gobyerno natin yung mga magnanakaw eh. Diba? Biruin mo gano'n nakatagal mula nung pumutok yung issue ng flood control. O, sinong naipakulong nila? Si Bong Revilla. Kayang-kaya na kasi nila yun dahil ilang beses na eh. Diba? Eh yung ibang nasasangkot, asa na? Diba? Yung mga pangalang lumutang, wala eh. May kanya-kanyang tagapagtanggol eh. Subalit, kailangan din nating may paliwanag sa ating mga kababayan na ang kanilang galit na nararamdaman ay doble ng galit na pinagdadaanan ng ating mga tauhan Oh, see? na nasa loob mismo ng ating Philippine Coast Guard vessels. See? Diba? Kung naiinis tayo, mas naiinis yung mga yan, mga tol. Pero buti na lang buti na lang. At pinapairal nila yung maximum tolerance nila. Kasi kung hindi, mga tol, tulad nga nung sinabi ko kanina, isa lang sa kanila magpaputok. Mga tol, Pilipinas versus China na yon, gera na yan. Yun ba yung gusto ninyo mangyari? However, they have to exercise restraint and ensure professionalism Tama. sa pagtugon sa pambubuli na ito ng China. Tama. Hindi ito dala ng karuwagaan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang professionalismo at pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior. Parang ganito na lang mga tol, mas maiintindihan niyo. Ano ang gusto ninyong alagad ng batas? Ano ang gusto ninyong alagad ng batas? Yung for example, may nagrarally. Siyempre, yung mga nagrarally, di ba, nambabato, nanununtok. Anong gusto ninyong alagad? Anong uri ng alagad ng batas ang gusto ninyo? Yung namamaril na lang bigla sa pagkapikon dahil tinamaan ng bato, tinadyakan, pinalo? O yung pagpapairal pa rin sila ng kanilang professionalism at manghuhuli sila, siyempre, mga aresto sila. Pero hindi sila gagamit ng dahas. O pili kayo sa dalawa. O kaya tatanungin ko, comment kayo, anong gusto ninyo? Diba? Kasi kung ang pipiliin ninyo yung mga alagad ng batas na pikon, mga alagad ng batas na bigla na lang magpapaputok dahil sa sobrang pikon sa mga nagraralit, nasaktan sila, eh wala. Ubos yung mga ralista. Diba? Pero ang hinahanap naman ninyo is yung professional na mga pulis, which is yun din naman yung nakikita natin sa ibang mga comment, wag kayo mag-double standard. Ipinapakita lang ng ating Coast Guard at ng ating mga sundalo yung pagiging professional nila. At the same time, ang pinaka-iniingatan nila mga tol, yung kapayapaan na meron tayo. Yung kapayapaang tinatamasa natin sa privilege mga tol, makapag-aral, makapamasyal, makapag-mall, 'di ba? Yung ating mga anak makapasok sa eskwela nang walang iniisip na baka may bumagsak na missile diyan galing sa China o galing sa ibang bansa. Di bali nang sila yung makatanggap ng water cannon, masaktan, maputulan ng daliri, masugatan, kesa naman hilahin nila tayo sa gera. Hindi ko alam kung nagigets ninyo siguro naman 90% na mga nanonood ngayon matalino mag-isip, di ba? Tuloy natin. Ang pinakaunang dahilan dito ay dahil nga alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Ayan na. Maaaring mas mataas na tensyon ang kanilang susunod na gawin at isisi sa atin ang kanilang aggressive response. O baka naman may magtanong dyan, bakit naman yung ibang bansa tulad ng Taiwan? Bakit sila wina-water cannon nila yung mga Chinese Coast Guard? Ba't di naman sila ginigera? Bakit naman yung Japan, wina-water cannon din nila yung China, ba't di sila ginigera? Kumpara nyo ba naman yung Pilipinas sa Japan at saka sa Taiwan, di hamak na mas maunlad sa atin yung mga bansang yon? Paano ko nasabing mas maunlad? O kita nyo may mga OFW tayo doon. Bakit doon sila nagtatrabaho instead dito sa Pilipinas? Kasi mas maunlad doon Bakit nagtatrabaho sa Japan instead na magtrabaho sa Pilipinas? Kasi mas maunlad doon Yung benepisyo mas maganda Dito sa atin, alam ng China, alam natin
na tayo, mga Pilipino, mga tol, ninanakawan ng sarili nating mga ibinoto. 'Di ba? Yung dapat na pondo para sana pampalakas ng ating sandatahan, binubulsa ng iba. So alam ng China, kapag pumalag tong Pilipinas, kaya namin to. Pero alam din ng China, pag pumalag ang Japan, yari tayo. 'Di ba? Takot na takot nga sila sa Japan. 'Di ba? Tignan mo yung Taiwan, hanggang ngayon hindi nila magalaw-galaw kasi pumapalag din yung Taiwan eh. 'Di ba? Pilipinas, anong ipapalag natin sa kanila? Pangalawa, sa paggamit ng water cannon ay ano ba ang strategic objective, bakit natin ito gagamitin? Kung napapaligiran tayo ng 3 hanggang 5 naglalakihang barko ng China at kung ang paggamit ng water cannon ay magiging dahilan para itaas ng China ang kanilang agresyon, hindi ba't mas logical to evade their bullying and proceed to a safer location? Good point mga tol. 'Di ba? Good point. Ikaw, halimbawa na lang, may humahamon sa'yo na suntukan. For example lang may humahamon sa'yo na suntukan. Ito, para lang mas ma-emphasize natin yung pinopoint dito ni Commodore J. Tariela. May humahamon sa'yo na suntukan, one-on-one lang daw. Pero alam mong pwede kang pagtulungan o mga barkada niya sa palibot niya. Diba? Halimbawa, pinalagan mo, nagulpi mo yun. Sa tingin mo, hindi ka pagtutulungan o mga barkada niya sa gilid. Di talo ka. Mas maganda, umiwas ka na lang. Diba? Huwag ka nang pumalag kasi kapag pumalag ka, it's either magulpi ka, 'di ba? O hindi ka na talaga makabangon habang buhay. 'Di ba? Parang ganyan 'yan mga tol. I-water cannon natin, bumawi tayo ng water cannon dun sa China. 'Di ba mas marami silang barko, mas malalaki. Di kulata tayo sa dagat. Lahat 'yan may water cannon. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay dahil kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao at manira ng ibang barko. Ang ating mga water cannons ay nakareserba lamang sa makatao at mapayapang layon, tulad ng pagresponde sa mga sunog sa dagat at iba pang mga insidenteng katulad nito. Maliban dito ay binibigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagaya ang Philippine Coast Guard sa mga pamamaraang iligal at agresibo na maaaring magpataas ng tensyon. Ingat na lang kayo mga tol, bag nagpalit na tayo ng presidente at nagkataong pro-China yan, baka ipatanggal na nila pati water cannon natin. Baka pati Coast Guard natin mga tol, malamang ito si Commodore J. Tariela kung sakasakaling pro-China ang maupo bilang presidente. Malamang to masisibak din yan mga tol. Siyempre ang gugustuhin nilang iupo dyan, yung mga chuchu nila, di ba? We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is to lower tensions. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, mananatiling marangal, profesional, mapayapa, at naaayon sa batas ang mga aksyon ng ating Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Diba? Napakalinaw mga tol. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo gumagamit ng water cannon. Diba? Isama na rin natin, isingit na rin natin mga tol na inaalagaan ng ating mga kasundaluhan ang kapayapaan ng ating bansa. Kasi malaki na ang problema natin dito pa lamang sa mga pangungurakot ng mga ating napagkatiwalaan, mga ninanakawan tayo ng sarili nating yaman mga tol. Tapos papasok pa ba tayo sa gera? Alam naman natin kung gaano kagastos yan. Bawat isang missile na pinapakawalan mga tol, 100,000 ang halaga nun. Diba? Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.